Ama, maraming salamat po na minsan pa binigyan mo kami ng pagkakataon na i-celebrate yung birthday ni Pastor Eric. Salamat sa kanyang faithfulness, commitment, and dedication sa paglilingkod sa inyo at sa mga tao. Salamat na binigyan mo siya ng 5 decades sa buhay niya. At we're celebrating with him. Sa oras na ito, continue to bless him abundantly, exceedingly, far above and beyond. We can think or imagine according to the power that works within us. And your plans for him is not to harm him, but to give him a bright future. When he will call upon you, you will answer him. When he will seek you with all his heart. Long life, good health, O God, wellness, Lord, and more anointing of his life, Lord. Yes, Lord. Continue to use him in a mighty way, Lord. Thank you for his faithfulness serving in Pater's Missions, Lord. So many people, they're being blessed in his life. We're one of them, oh God. We thank you. Continue to use him in a mighty way, Lord, for the advancement of your kingdom. Cover the whole family, Lord, Yes, Lord. Sister Beth and Simon, Lord, with the blood of Jesus, and send your ministering angels over them. And everyone who will enter in this place, Lord, they will get blessed, Lord. And thank you for opening this place, Lord, for your gospel. And thank you for our friends who are here, families, extended families. We thank you for them. Bless them as well. And bless the food that we are about to partake, Lord. Sanctify it for the nourishment of our body. And bless the rest of our time today. In Jesus' name. One day he'll come. Kaya nga tinatawag ko pa dito pa eh. About niya, Fred. Medyo okay ako pa rin. Well done. Father Martin. Father Martin. Kasi apat na parang Ano?
So, lalagay mo sa airport. Yung may bayan. Tatlong airport. Baka daw ikaw. Yung mga backpack na nilagay doon na mataas na tinanggal nila. Yung clear. Hindi ka bayad, no? Hindi kami nagbayad. Kasi apat yung pera. Mo, papasahin mo yan. Attention, attention, please, attention, please. Hello, attention, please. Can you hear? Can you hear? Attention, please. The washroom is over there. But the pastor is over here. He's going to share some testimony. Attention, please. Thank you, maraming salamat. Kaya ko naman ano, Ilocano, Tagalog na lang, ano? Ayan. Ilocano, Tagalog. Oh, 50 na pala ako. Hindi ko kailangan. Kasi ganito ang nangyari. Usually, hindi po ako naghahanda. Wala akong pakialam sa mga. Hindi ako nagsa-celebrate ng birthday ko. Kasi alam ko, basta na nagising ka, nagdasal ka sa umaga, at least pasasalamat. Pero ito, mag-50 na pala ako, ha. Mami, I'm so blessed, tuwa ako. Sabi ko, Mami, surprise mo nga ako. Hindi, surprise. Kasi talaga, gusto ko lang i-kwento kung bakit gusto kong may celebrate itong 50th birthday ko nito. Eh, kasi nung mga bata-bata pa ako, parang, kasi kung kilala niyo na ako, buhay ko nun, parang, hindi so much exciting ba yung buhay? Sabi ko,
ganito magbuhat, parang so parang yun, mga 20 siguro, okay na ako. Mahanaw ko ano magkagano. Those time. Tapos nag-extend, mga 35 na siguro. So yeah, may mga time hindi ko pa kailangan sa Panginoon that time. Tapos, 36 siguro, sabi ko. Then 36, I was amazed kung paano ko walang buhay kong Panginoon. Kilala ng Panginoon ang aking mahal na asawa. Yun na. Give it to Give her that. Imagine, gusto ko lang parang honestly, parang ayaw ko na lang. I just want to give up. Parang, ano naman itong buhay ko. Especially nung mga time na yun. Those times, nag-start ako na as a laborer sa Batangas kasi dikit na yun. Hindi itong aking kosa. So those times, tapos, pati yung aking nanay, ayaw na niya ako sa bahay. Sabi niya, mas gugustuhin ko pang lumayo ka para kaysa makita kita dito na mamamatay. Kasi those time, napalaban na, napaaway ako sa bigatin sa place namin. Si Richie, kasama ko sa kulungan, 3 days kami. Tapos hindi lang yun. May mga kaibigan din ako nito. Kaya, medyo kapan ko lang naman yan. Sabi niya, hindi kayo magsawa-sawa. Ito naman mga sa university, kaklase ko. Kanina, pinunta ako sa nakikita ko lang. Kasi hindi ko alam na ngayon ang surprise. Kaya na-surprise talaga ako. Hindi nga ako naiyak. Kaya ganito ko sa kanila. Ganito ko sa kanila. 10 years ako sa university sa school. Pero hindi ako nakapagtapos. Bachelor na. Kaya wala rin. Kasi I'm so happy with Ron. Ron. Bali yung mga kakilala namin na makasimpleng tao, makasimpleng bata. Pinakita niya. Uy, kuya, I'm so happy kasi naman niya. Bakit tayo tinapad yung kuya? It's equivalent to 4 years bachelor degree dito. Ano bang natapos mo? Sabi ko, civil engineer ko yan. Pumasa ka na naman. Kuya, it is so humble, di ba? So yun, sabi ko, hindi ka pa. May naririnig ako. Ako, 10 years sa university. 10 years ako sa university. Bakit hindi ka natapos? Kasi alam nyo, di ako natapos sa university. Ano? Eh, yung bakod ng school namin, St. Mary's University. Hindi, katabi po rin sa bungan. Kapag may naririnig ako, lalim, lagis, nasawa ko na yung pang-tuition ko. Pupunta ko palang isukan, para bumuna yan. Promissory note ako. Mamaya, pati finals ako. 10 years ako, no? Anyway, kasali ito kaya ako naging. So, ngayon, 10 years na ako, natapos na sila. Tapos na sila. Ito yung barkada ko, si Aurelio na usulat yan. Sinama ko rin yan, kasi lagi kami talaga, pasok kami, kasi mga business law, gano'n. Pinaka-attorney corpus, gano'n. Papasok kami pa natin. Pero at least, ito si Aurelio, kasi mag-influence ako that time, alam niyo mga fraternity. Na-iwan ko siya sa fraternity. Kaya ang fraternity, kahirap yung mga kolina. Pero at least, and I'm so, napakalayo ko gusto. Kasi I just want to really express how blessed I am and I'm so thankful for the Lord about it. Kasi nakita ko si Aurelio, pulis na siya, no? Pulis din kami, kasi pulis character kami.
Hinahabol kami ng mga pulis. Sila tapos na sila, nandun pa rin ako sa... Hinahabol pa rin kami ng mga pulis nun. Kaya... Ay, kung nandito lang yung... Oo. Kaya nandito nga mga si Roger Visitasyon, mga kakarasa ko doon, kung kalaro ko ng mga basketball. Alam nyo, best friend ko kasi magaling din kami sa basketball. Sa mga kapag namin sa basketball, pero pulis na sila. Kaya ngayon, ginuli ako. Di ba kaibigan kita mo? Unis! Kaya maling sabi talagang hinahabol ako. So, ikaw talagang ayaw ko na parang minsan nainggit ko yung sa mga kasi tapos na sila ako nandun pa rin. So ngayon, parang pinalayas na ako ng nanay ko. Mas gusto nyo pang makita kang malayo kaysa makita kitang patay dito. Agad yung magandang ano. Mas kaya kung makita kang malayo kaysa mamatay ka dito. From the Pinapanak, Batangas, sa construction worker. Alam mo naman yung kita namin doon sa construction worker. Alam nyo na siguro kung saan napunta lang yung mga kinita ko doon. Sa sabungan rin at so talagang yung pinakita ng Panginoon kaya nung those time parang ayaw ko na. Lalo na pag may hangover ka every morning. Mas gusto ko lang masak. I'm contemplating yung suicide. Pero alam ko, pag nagpakamatay ka diretso sa hell na ayaw, I don't want sa hell. Pero alam mo, napakabuti nung may-ari nung resort na ginawa namin. Kasi sa construction lang kami. Tapos pero nakita na niya na at least, yun din ang kinaginda kahit hindi ako natapos sa university. Marunong din ako mag-English ng konti. So ginawa akong kasi medyo may medyo mabonggaling ako ng konti. Ginawa ko tayong dinner with like 100 people. Tapos nagkakaso na sa kanila. Tanggal na naman ako. Oo, kaya nga sabi ko punto ako kasi napapunta ako dito. So maraming, tapos ngayon, tanggal na naman ako. Kinuusap ko talaga personally. Kasi pinalayas ako dun sa resort na yun na naman. Mama kung ano yung siya gawa ko. Pero kinausap ko talaga. Tinawagan ko siya personal. American yun eh. Pero Pilipinas sa tinatawag. Pero makisa sa Amerika. Marami siyang mga business. Tapos kinausap ko talaga. Pero nabilib siya sa nag-1-on-1 sa okay, so you want to nasubdo. Sabi niya sa akin. Yes, mas desperado ko. Pag umuwi ako sa bahay namin, papalayasin na naman ako ng nanay ko. Puro hangover, di ba? Sige na. Alam mo, dadus ka, nagpunta ko ng nasubdo, mag-isa ko ha. So, pinapano, ang trabaho rito, boat captain. Anong alam ko sa boat? Paano ako makakakuha ng license? So, pinag-drive lang ako ng boat. Kasi naging boat captain ako doon. Din-sponsoran na nila yung mga diving. Hanggang naging dive master ako. So yung galaw ng Panginoon, and those times, pero alam nyo na yun, yung napulot ko yung libro, no? Pero i-cut ko na lang, pati story short, nag-away na naman kami ng boss ko. Nagpunta ako sa barracks namin, naglinis ako, nakuha ko yung purpose-driven life. Purpose-driven life na yun, everything. Nasa boat ako kasi pag-boat captain na yun, nandun ka lang sa boat, hintay mo yung mga divers. Sa boat siguro na, nagpabasa ko yun, every day. In that time, tapos doon, that time ako, exactly, through Facebook, nag-message kami ni Mrs. Fred. Lasing ako siyempre. Sinulat ko pa kami. Kung sumulat nito, sabi ko. Pero ko lang, may ginagawa na kami. Ang galing-galing na niya simulat. Hindi ko alam sa work. Kasi pulat ko kagabi, tapos babasahin ko ng mga. Pero yun, gawa
ginawa pala na ng Panginoon yun. Tapos sabi ko sa kanya, ano ka, sabi Kristiyano, born again. Katoliko, pari-pariho lang yan. Kaya, so ngayon, pero pinapagalan niya ako palagi ng mga Proverbs, mga kwan. Yun, tapos nagtaka yung gusto. Instead na dati mga kwan namin, mga yan, yung class, ay na chinelas, kasi ang mga music namin doon, ay alam niyo, mga edition na. Si Aurelio, naging kwanta yan. Pero yun mga music na rin, pero those time nung nagkanda si music, nagtaka na siya, maliit, gusto, nagtaka ng Bible na binabasa. Tapos pag kasi pag wala kami mga nag-music, hilig lang kami sa kinakanta ko naman. Your God, ano po, some God. Parang ganun nga yung mga music ko ay, nagtaka yung eh, nagpunta ako dito, pero 36 ako that time. Then, tingnan ko naman ngayon, kasi ang tatay ko namatay when he was 40 years old. Same with my brother, 40 years old. So, ang ginang ko, 40 years old. Pero that time, wala pa si Simon, ha? 40 years old. Pero naging 40 ako nung dumating si Simon. Pero maray. Pero you know what, dito nagka-problema ko na nandito na ako. Dito na ako sa Canada, no? Yung tinaytos. Tanong, pinupunta ako na yan. May specialty. Specialist. Pinupunta ko sa sample. Pero yung magpa-MRI ka, at least dito libre, ano? Pinupunta ko sa MRI. Balik-balik, oh. Tapos, you need to see your doctor immediately, parang gano'n yung sabi. Kaya nung nagpunta ako dun sa doctor, oh, they found something in your head. So, what's that? Kasi yung teka lang ginamon nila. What's that means? Ano po sabi ng doctor? Since it's been already like more than 10 years, you're good. So you're good. Ayun dito ko. So, iba'y naman sila. So, ngayon, pag sumasakit pa ito, pag sumasakit pag ako sumasakit, pag may mga nararamdaman ako sa puso, gano'n. Alam mo yung prayer ko? Lord, wag muna. Malin pang anak ko. Hanggang sa 10. Maraming mga bagay-bagay. So ngayon, imagine mo yung taon na gano'n. Ngayon, 50 na ako. Maraming surprise mo ako. So, yun lang pa yung talagang yung mag-goodness of God. Ito, ano-ano, natanong-tanin ate yung sa church lang ba to? Kasi, hindi, kasi ang grupo na may iba-iba. Talagang ang ibig sabihin talagang ang Panginoon, gusto ko pumunta sa mga kumbaga, kaya maraming salamat po sa inyo lahat. Kasi kahit hindi tayo masyadong nagkita-kita, minsan-minsan lang, katulad ni Cons, para magkita lang kami pag may party. Pero as a Christian, as a believer of Christ, we can pray for one another. Gusto na po yung kanta muna tayo. Pero may gusto pa ako isang siya, pero kanta na muna tayo, brother, kasi pinagpapamisan ako. Yan si Pastor Eric. Sa ating hindi kanina, bakit pastor, mamaya ko na ganito. 8 years ago, nung magkita kami sa Father's Place Mission, doon kami nagkakilala niyan kasi nagsiserve kami sa mga homeless, yung mga, you know, those people that lost, na walang nagpe-pray over sa kanila because they feel abandoned. Walang nagbibigay ng hug sa kanila because there stinks. Okay? And that is Pastor Eric and his mission. We have those people. We love them. And you know what? They cry and say thank you. God bless you too.
Kaya, mahirap kasi makita natin minsan yung mga tao na nangangailangan ng pagmamahal. Which is, we know that the Lord loves them. Diba? And Pastor Eric, nakita ko yung kanyang puso, kung paano niya kanyang asawa. This part, full of used clothing, and then give it away to those people. Mahirap humanap ng ganong klaseng tao kagaya nito. You know what I mean? Yes. Just ask yourself if you can do that regularly in your life. I don't think so. Mahirap. Maski ako, nung unang ginagawa ko yan, nahirap. But, if you give your heart to the Lord, and you're doing it for the Lord, and you know what's the return, and then, it gives you inspiration. Kasi ang sarap eh. Meron nga akong, just a little share. May kaibigan ako. She have a problem, a marriage situation. And she cried, then telling me about the situation. And then I said, tama ka sa atin minsan sa fathers. Just for fun. And then she effort to come and serve these people with a tray of food. And then mamaya, bumabalik siya papunta ng kitchen, telling me, nag-iyak siya. Bakit? Ano? Naalala ko na baka meron namin sa kanya. Kuya, maraming salamat. Why are you crying? Maraming salamat you take me here. Why? Because I see the value of me. Kasi yung tao kapag binigay ko yung tray ng food, they look at me, kuya, and say to me, thank you so much, God bless you. Tears in their eyes. Nang makita ko yung itsura nila, nakita ko yung problema ko. Nothing, kuya, yung problema ko is nothing compared to them. Kaya what we have right now, we're so blessed. We're so blessed. Galing din ako sa darkness. But when I found the Lord, and Lord opened the door for me, I see the light, the value of life, the value of me. At ako, akala ko, huli na. Kaya doon ko nakilala si Pastor Eric. That's why I call him Pastor. He keep on telling me, bro, let's call him Pastor. You know, he's ordained. He's licensed pastor. Sometimes I want to have coffee with him, and he said to me, okay, sure, let's go for coffee. But just a few minutes, okay? 20 minutes, I gotta go. Where are you going? Go to the library. Reading Bible. That's how dedicated he is. Kaya kita mo naman kung sino ang binigay sa kanya ng Panginoon. Beth, Simon, happy family. Amen? And no doubt about it. When the Lord works, 100%, Lord love us. Yes. That's proven. I've been there too. God bless you, Pastor. Kakanta na tayo. Ito yung paboritong, ito yung one birthday Okay pa rin yung pero. yung Insert. Manager pa nila. yung birthday ni Simon. When he was, I think he was only 3 years old that time. Year 2. And this is the first request. Oh yeah. Okay. Guys, if you know the lyrics, sing along. Let's sing together. For your mercy never fails. The moment I wake up, I love you, Lord. For your mercy never fails. Oh,
siguro sa message lang kasi alam ko kung gaano kami talaga katulad yan na sabi ko ni Brother Teddy. Kasi alam mo, especially now sa nangyari ngayon, ano? Ako mahilig ako sa news. Tarif ni Trump, sa Iran, sa Gaza, sa Pilipinas, pero alam niyo, pag yung masyadong isipin sa pero with these 50 years na talaga, with these 50 years na binigay sa akin ng Panginoon, alam niyo po, you don't need lots of money, you don't need material things, as long you always seek the presence of the Lord. Alam mo, sabi ko, naranasan na natin lahat, pero tulad na kasabi ni Brother Teddy kanina, hindi mo talaga maiwasan makita yung mga tao sa listing. Talagang maawa ka sa kanila. Bakit hindi ako maawa? Ganun talaga ako. Alam ko yung feeling na talagang wala kang matulungan. Alam mo yung feeling na wala kang makain. So alam mo, sabi ko, napakabuti mo na ang ginagawa namin. So yun, we're so busy and you know what? Nabanggit ni Brother Teddy na licensed pastor ako, pero you know what? So, gusto ko lang hindi ko na pinarinyo yung lisensya ko, pero you know, but the thing is, as long as you keep praising God, maging sino ka man, pastor ka o ano, but one thing I always make sure, make it a habit for me, I encourage you, that every morning, kahit lang isang chapter lang yung Bible, you know what, that will give us like ngayon, nasa Exodus 14 na ako. Pero ngayon, ang ginagawa ko ngayon, chapter, nasa bathroom ako, chapter. Then afterwards, ginawan ko yung komentary. Like Exodus 14. Exactly, Exodus 14, you know? Nung nasa Exodus, nung medyo trap na yung mga Israelites, ano? Nandiyan na yung Perot, yung mga kanya. Tapos, nandito yung Red Sea. Nagulat na yung nato. Oh, exactly, it's the same thing what's happening around the world. Oh, parang wala na tayong natakbuhan. Pero sabi nyo, be still! Be still! So, yun ang for they will see the power of the Lord. Be still. Yung mga nangyayari ngayon, so, alam mo, ito yung pinakamabuti. Ito parang, nandito na ako sa, alam mo, sabi ko nun, pupunta ko ng Canada kasi naranasan ko yung hirap ng buhay. Pupunta ko sa Canada siguro. I will be financially blessed. Magiging maluwag ng buhay ko doon. Magiging boss na ako. But you know what? It doesn't matter. Boss ka man o ano. Magpasalamat po tayo. Salamat po tayo. Ngayon, nakikita-kita tayo. Ito mo, may mga kaibigan tayo dito. Bago lang sila. Bagong dating sa Canada. And this is what I think. Encouraging din na huwag ka masyadong mag-focus sa material. Just enjoy life. Kaya i-advise ko nyo. I think this is what I want. Ito talaga yung napag-aralan ko. Within 50 years ko na rin dito sa mundo. Nagkaroon din ako ng abundant blessing material. Naranasan ko rin yung nasa Manpulo ako. Pero sabi ko, walang makapagbigay. Kundi ka ngayon, tingnan mo. Sa hirap ng buhay, natapos mo lang pupunta ka naman sa Manpulo. Pero you know what? Ito po yung gusto ko lang ipakamin. Kung ba, every moment, kailangan enjoy na natin, di ba? Kasi itong nangyari sa amin minsan, sometimes we think about the past and we are thinking so much about the future. Ito palagi kong sinasabi kay Abel at kay Ron, mga batang kaibigan natin. Sabi ko, bago kayo dito sa Canada, yung tayaan nyo. But every moment you have to enjoy it. Pag nasa trabaho, just enjoy. And one thing, kumbaga ito yung napag-aralan ko kanina, kapag di ba, it's so hard living here. Napakahirap dito sa Especially, I'm working now with
sa CLS, I have I supported an individual with autism and Down syndrome. Kapag nagtatantrum sila, nagsisigaw sila, dati gustong nakasok ko. Ayaw ko na, may nalang ako. Tapos di ba yung mga bagay na gano'n? Tapos pagkatapos, yes, tapos na yung shift ko. Ay, maglilinis na naman ako pala, hindi ko pala natapos. But you know what? Ito po, within my 50 years here, in this world, ito po yung napag-alalan ko. Ngayon, I know every time na isip ko, every time my thought is going backward, iniisip ko yung nangyari sa akin, tapos iniisip ko, alam mo, I have to remind myself na live in the power of now. Ngayon, na yung ginagawa ko. So yun naman, kapag naglilinis ako, mamaya nisip ko na naman yung mangyari po na. So this is parang, that means we have to live in the power of now, this very moment. This very moment, let's enjoy it. Huwag natin sayakin. Ang time is so precious. And I think this one thing, like, ito pa yung gusto ko rin. Marami akong sabi. No, ito talaga gusto ko. Kasi minsan talaga, alam mo, within, gusto ko talaga magpapasalamat ako na inabot ako ng 50 kasi marami na rin ako nakakalaman. Kasi siguro nang dahil sa inabuso namin ng bata kami, marami talaga. Kaya kapag lalo na dito ko, masakit lalo sa din sa puso ko kasi ito. Nai-issue kasi 40 yung nanay ay tatay ko. Parang minsan sumasakit yung puso ko. Pero ngayon may dinaitos pa rin ako. Hindi ko na ginagawa ngayon, basta try ako. Ayaw ko na magpa-hospital, pero huwag niyo akong gayahin, okay? So ayaw ko naman kasi talagang ginagawa ko pag nararamdaman mo yung mga bagay na yun. Lord, malit pa si Simon. Malit pa si Simon, wag naman kasi pero ko nung namatay ang aking tatay. Wag naman po. So, what I'm just encouraging each one of us is to enjoy the moment. Pag we are mourning too much about the future, or we are regretting too much about the past, you have to, you have to remind yourself to focus, you have to observe yourself. Ayun, di ba? Sometimes you can observe, right? You have to observe your isipin mo. Ano itong inisip ko? You have to go back in the now. And that's the power. And you know what? Yung kaya ang ating Panginoon na always be grateful. Kailangan natin magpasalamat. And talaga yung kapasalamat ako. Tips nila. Then we give the mic to Pastor Martin. Maraming salamat. Oh yeah, amen. Next year, same place. Next year. Oh, bakit yung isolate? Oh yeah. Bakit yung isolate? Okay na yun. Siguro sa 60 na naman, ano? Pascal tayo, Mike. Pastor Eric. Pag siya kasama ko sa church, talagang inspire ako. Para bang si Lord nasa likuran niya, then pinasabi niya sa akin kung ano dapat gawin. Kaya kapag wala siya, actually, I have a friend here with me. It's named Tracy from Hong Kong. She was born Buddhist. And then, she came once with us, fathers, on our team. And she became a Christian. She became a Christian. Now she's still serving the Lord. Our fathers. Where's Tracy? Tracy, are you there? Where are you? Oh, she's right there. Can you stand up, Tracy? Say hi to everybody. There is Tracy right there. And she believed in God. She goes to church every Sunday. And then she served at fathers. Imagine that. See how the Lord works. Amen? So, no matter what we do, no matter where we are, what we do, who we are, basta binigyan natin yung heart natin sa Panginoon. Ganun. Kaya nga, sabi ni ate kanina nagulat si ate, anak ako ni Mama Tad. Anak ka ni Mama Tad? Where's ate? Anak ka ni Mama Tad? Yes, I am. Una ko.
Anak ka pala ni Mama Tat. Ano pa ba sinasabi sa akin ni Mama Tat? Yung anak kong bunso, palagi kong pinag-pray, sana naman. Umano na siya, tumino na. Kaya worship the Lord. Amen. God is good. All the time. Gagawin lang natin talaga is trust Him. Give it up to Him. Gaya na sabi ni Pastor Eric, anything, don't worry. Nothing to worry. Even death. If you know where you're going, nothing to worry. I have a 6 bypass. I got 22 blockade in my heart. See what the Lord gave me? Still make me live, make me serve. Hallelujah. This song for the Lord. What's the title? Never alone, never alone. Search it, guys. Sing along. Jason Upton. Climbing mountain, my feet could not move. It's the only way forward. It's the only way. No bridges or highways, directional hands. These pathways of presence remind me again. I've got a Father who knows me by name. I've got a shepherd who won't lead me straight. I've got a future. I've got hope. I've got a promise. I'm never alone. Life is a journey. Life is a journey to the highs and lows. There's no need to hurry. Let's take it slow. The time we've been given is the treasure we hold. And the older I'm getting, this one thing I know, I've got a Father who knows me by name. I've got a shepherd who will lead me straight. I've got a future. I've got hope. I've got a promise. I'm never alone. Oh, your goodness and mercy are following me all the days of my life. They're following me, and my dwelling will be the house of the Lord. I will not fear what I do not know, what I don't understand, and cannot control. My dwelling will be the house of the Lord. Oh, your goodness, oh, your goodness and mercy, they're following me all the days of my life. They're following. If you can hear me, can you say amen? Amen. Alright, okay. So, anyway, welcome po sa ating celebration.
birthday celebration ni Pastor Eric, no? So anyway, sino po sa inyo yung edad 20 rito? Pakita sa kamay. Age 20. 20 years old. Sino na 20 years old dito? Right. Between 20 hanggang 30 years old. Pakita sa kamay. Sino yung between 20 hanggang 30 years old dito? Ha? Okay. 30 years old hanggang 40 years old. Pakita sa kamay. Wala? Alright. Alright. O yung 50 years old above. Pakita ko yung kamay. Alright. Okay. The reason why na tinatanong ko kayo kung nasa age bracket kayo. Kasi yung ikikwento po ni Pastor Eric kanina, nagsimula siya ng age 20, di ba? Above. Ngayon, sabi niya, he is so much blessed kasi inabot na niya yung 5 dekada ng buhay niya. Amen? So let's give God the glory po. Palakpakan po natin ang Panginoon. Alright? Bakit po? Kasi, hindi ba tayo ay buhay pa hanggang ngayon? Right? It's a blessing po na hanggang ngayon ay humihinga pa tayo. Tama? Hanggang ngayon po na hindi pa tayo pinababayaan ng Diyos. Amen? Sa pakinggan niyo po yung sinasabi na salita ng Diyos, no? Meron pong merong isang pariseo, ang pangalan niya ay Nicodemus sa English. Sino po nakakalam sa pangalan ni Nicodemus sa Bible? Pakita sa kamay. Alright? Alright. So, ikakwento po natin yung buhay niya, no? Si Nicodemus po ay isang pariseo. Isang matalinong pariseo, no? Pinag-aralan po niya yung Torah. Yung Torah, sa Biblia, ito po yung mga 5 aklat na isinulat ni Moses from Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, at saka Deuteronomy. No? Alright, hello! Okay, can you lend me your ear for a few minutes lang po? Okay lang po? Okay. As if po ang Panginoon ang nangungusap sa inyo sa oras na ito. Can you lend me your ears? Yeah. Pwede po? Okay, sandali lang tayo. Hindi naman matagal, no? And then, ito pong si Nicodemus, ay secret follower po siya ng ating Panginoon Jesus. No? Noong dumating si Jesus dito sa mundo ito, iba yung katuruan niya sa Torah. Ang katuruan niya yung love your neighbors as yourself. Forgive your enemies. Yun po yung mga turo niya. And then, nakita ni Nicodemus yung mga miracles na ginawa ni Jesus. Nakikita niya yan eh. Binuhay niya yung patay, pinalakad niya yung pilay, binigyan niya ng paningin yung bulag. And then, alam nila eh, na meron silang expectation yung darating na yung Messiah. Ayon sa kanilang mga prophets in the Old Testament, no? Sinasabi ng mga prophets na darating ang isang tagapagligtas. Sabi ni Isaiah, his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, the Everlasting Father, and the Prince of Peace. And the government shall be upon his shoulders. So, marami pong hula ang pagdating ni Jesus sa mundong ito. Pero nung dumating po siya sa mundong ito, na mula sa Diyos, nagkatawang tao. Bakit? Kasi po, ibinigay niya yung buhay niya para sa atin. To save us from all our sins. He was born to die sa cross ng Calvary. Ay, malapit na naman yung di ba? Yung Easter, di ba? Malapit naman, marami na naman yung mag-penitensya. Marami na naman yung gagawin nila yung ginawa ni Jesus noon, no? Pero, itong si Nicodemus,
hindi niya po naintindihan yung mga tinuturo ni Jesus. What on earth, sabi niya, yung tinuturo ng taong ito. Pero lahat ng tinuturo niya, kung hindi siya nanggaling sa langit, hindi niya may tuturo yun. Tama? So, one day, si Nicodemus, dahil secret follower siya, ayaw niyang malaman ng ibang mga, katulad niyang mga Pariseos, na sumusunod siya kay Kristo. So, ang ginawa niya, pumunta siya kung saan nagme-meeting yung mga disciples ni Jesus at kasama siya. Tingnan nyo, sabi na sa salita ng Diyos, dumating siya sa gabi. Pumunta siya ng gabi. Bakit? Bakit? Ano sa palagay nyo? Para hindi siya makita, di ba? Para hindi siya ma-recognize ng ibang mga Pariseos na nakikipag-attend din si Pariseo sa mga turo ni Jesus. No? Secretly, ginawa niya yun. Sabi niya sa mga disciples niya, I want to talk to your rabbi. Ang ibig sabihin po ng rabbi noon ay teacher. And then sabi ni Nicodemus, Rabbi, sabi niya, sa Jerusalem, marami kayong kakampi. Marami ang nakikinig sa inyo. Marami ang naniniwala sa inyong mga turo. But, sabi niya, marami din kayong kalaban. Marami din hindi naniniwala sa inyo at maraming gustong pumatay sa inyo. And then sabi ni Jesus, Nicodemus, sabi niya, you must be born again. Ano sa palagay mo na nasa isip ni Nicodemus? At the age of 80, ano sa palagay mo ay isipin ni Nicodemus? Meron? Magkakapag-guess? Kung kayo tatanungin ni Jesus, sasabihin niya sa inyo, you must be born again. Ano yung nasa isip niyo? Matanda na ako. Di ba? Sabi ni Jesus, ni Nicodemus, how can that be? Sabi niya, I am an aged man. 80 years old na po si Nicodemus. Can a man, sabi niya, babalik pa sa sinapupunan ng kanyang ina? Sabi ni Jesus, Nicodemus, hindi mo naintindihan yung sinasabi ko, sabi niya, yung ikaw, you are a learned, sabi niya, na Pariseo, you are very smart. Pero bakit hindi mo naintindihan yung sinasabi ko? Yung taong, sabi niya, isidilang sa laman ay sa laman. Yung taong isidilang sa espiritu ay sa espiritu. Sabi niya. Kaya sabi niya, you must be born again. Sabi niya ni Jesus. Nakikita mo ba yung hangin? Nakikita niyo ba yung hangin? Can you see the air? No. But can you feel it? Yes. Yes, di ba? Yun ang ibig sabihin na born again. Na hindi sa religion, but yung relationship mo sa Diyos. Magkakaroon ka ng tamang connection sa Ama. Yun ang sinasabi niya, yung magkakaroon tayo ng personal relationship sa ating Panginoon. Kung hindi mo, sabi niya, sa pamagitan ng iyong pananampalataya, sabi niya, na pagbubuksan mo yung puso mo, papasok si Jesus sa puso mo. Na hindi mo nakikita, pag binuksan mo yung puso mo, yung Espiritu ng Panginoon ay papasok sa puso mo. Yan ang sinasabi ni Jesus na magkaroon ka ng tamang relationship sa Ama. Why? Because life is very short. Tama? Nandito tayo ngayon, bukas wala na tayo. Tomorrow we're gone. Right? Tingnan niyo po yung sa kapaligiran natin. Tingnan niyo yung nangyayari sa LA. Aware tayo doon, di ba? Nag-accumulate sila ng wealth, celebrity sila, mayaman sila, isang siglap lang, nawala niya lahat ng kanilang kayamanan. Tama? During pandemic, sino po nandito during pandemic? Pakitas yung kamay. Nandito kayo lahat during pandemic? Kami po ay nanggaling sa Middle East. Nanggaling po kami mag-asawa sa Kuwait.
For 36 years po kami nag-serve sa bansang Kuwait. Yung aking asawa is 24 years. Yung anak namin, 18 years. But during the pandemic, isa po kami sa mga na-COVID. To think na hindi na namin makikita yung anak namin na nandito sa Canada. Ang surrogate parents nila ay si Pastor... saan si Pastor? Dominic, nasa siya? Si Pastor Dominic at saka Sister Daisy, yan. Sila po yung naging surrogate parents ng aming anak na nandito. Hindi po namin sinabi sa anak namin na na-COVID kami at to think na yun na yung last ng buhay namin. Pero God is good. God is great. Mas makapangyarihan siya sa, sabi niya, I am greater than He that is in this world na pumapatay, sumisira ng buhay. Ako po ay nagsusuka na ng dugo. Yung aking balat ay nagpipeel off na. Ibang-iba na po yung pakiramdam ko noon. Yung asawa ko ay nawala ng kanyang taste o buds niya. Nawala na. Pero meron isang kapatiran na ang sabi niya, Pastor, subukan mo ito. At tignan natin kung anong gagawin ng Panginoon sa inyo. During the pandemic po, marami ang namatay sa bansang Kuwait, lalo na po yung mga kasama namin sa church. Pagturok sa kanila ng Pfizer, sila po ay namamatay. Dahil yung Pfizer na vaccine na yun ay lason pala. Marami kaming mga kapatiran, mga katulad namin mga pastor, na mas bata pa sa amin, pero maagang nag-graduate sa mundo ito. Kaya kanina, tinanong ko sa inyo, kung meron bang above 50 dito, at sabi nyo, kayo lahat nagtaas ng kamay, di ba? Isa lang ibig sabihin nun. Anong ibig sabihin nun? Binigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon na makilala siya. Right? Because paglabas natin dito, we'll never know kung darating ang Panginoon or kukunin niya yung buhay natin. Katulad ng maraming kaibigan namin, nandito sila ngayon, kausap pa lang namin, kinabukasan, nabalitaan namin na heart attack na. Namatay na. Okay? So, yung point ko po rito, ang sinasabi ni Jesus kay Nicodemus, Nicodemus, alam ko you are a religious teacher. Marami kang alam sa aklat na sinulat ni Moses, pero hindi mo alam yung tamang relasyon sa Diyos. Amen pa ba? Can I hear amen? Amen. Okay. Ngayon, pupunta na po tayo sa direct to the point na tayo, no? Hindi na po tayo magpapaligoy-ligoy kasi baka ngayon na lang tayo magkikita. Sabi nga ni Pastor Eric, nabibless siya kasi ngayon nakita na kayo. Di ba? For how many years na hindi po kayo nagkikita? Ngayon, pinahintulot ng Diyos na magkikita-kita tayong lahat. Para yung purpose ng Panginoon ay ma-accomplish. Marinig po ninyo ang salita ng Diyos. Can I hear amen po? Amen? Alright, ngayon, we will pray. Mag-close na po ako para hindi masyadong mahaba yung aking sermon. We will close in prayer. Ngayon, think about the Lord nandito. Ang sabi ng salita ng Panginoon, kung where are 2 or 3 are gathering in my name, I am in your midst. Ngayon po, nandito ang Panginoon Jesus sa kalagitnaan natin at hinihipo niya ang bawat isa sa inyo. Isang tanong, sabi ni Jesus, kung nandito po si Jesus sa oras nito at kumakatok siya sa puso nyo, at kayo ang may susi ng puso nyo, sabi ni Jesus, gusto kong pumasok sa puso nyo. Papasukin nyo ba si Jesus? Ang sagot is yes or no? Yes? Sino mo magtasasabing yes? Pakitaas ang kamay. Alright, sige po, wag tayong mahiya. Kapag sabi niya, ikinahiya niyo ako sa mundo ito, pagdating sa langit, ikakahiya ka rin ng Panginoon Jesus. Alright? Ngayon, sino magsasabi ng yes, Lord? Pakitaas ang kamay. Alright? Ngayon, second question. Ito ba ay sapilitan
or nanggagaling sa puso nyo? Right? Do you have the free will to choose life or to choose death? To choose heaven or to choose hell? It's up to us. Kaya tayo po ay yumuko at dumalangin. Okay? Close your eyes, bow your heads, and we'll pray. Okay? So, keep quiet please po. Lahat po tayo, sabihin natin, Father God, Father God, I thank you I thank you in hearing your words. for hearing your word. Tonight, Tonight, I am willing I am willing to surrender my life to you. to surrender my life to you. I confess I confess all my all my sins, sins, known and unknown. known and unknown. I am willing I am willing to surrender my life, to surrender my life. open my heart Open my heart to to Jesus, Jesus. accept Him Accept Him as my personal Lord as my personal Lord and Savior. and Savior. Lord Jesus, Lord Jesus, thank you. thank you. Write down my name Right now, my name. in the Lamb's Book of Life. I thank you for my eternal life. I thank you I thank you for the forgiveness for forgiveness of all my sins. of all my sins. From this day onwards, I promise you to obey you Obey you, and to be your to disciples. be your disciple. I give you praise and glory. I give you praise and glory. In Jesus' mighty name we pray. And everybody said, and all God's people said, Amen. Palakpan po natin ang Panginoon. Thank you very much po. Explain ko lang po ng maiksi yung ginawa ninyo. Ang ibig sabihin po, na from this day onwards, isinulat po ng Panginoon ang pangalan nyo sa aklat ng buhay. Amen. Anything na mangyayari po na hindi na tayo makikita, God forbids. At least meron kayong assurance na yung pangalan nyo ay nakasulat sa aklat ng buhay. Praise the Lord. Pag kinuha na tayo ng Panginoon, isa lang po ang sasabihin ng Panginoon sa inyo, have you done the will of my Father? Ano po yung will ng ating Father? Ipinahayag mo ba ang mabuting balita ng kaligtasan? Binisitahan mo ba yung mga nasa kulungan? Binisitahan mo ba yung mga nasa hospital? Tinulungan mo ba yung mga nangangailangan? Pinag-pray mo ba yung kapatid mo? Ngayon, lahat po ng ating mga sumpa, ang sabi ng salita ng Diyos, ay ipinako na sa krus ng Kalbaryo. And sa pamagitan ng latay ni Kristo, tayo po ay gumaling na. Amen? So kung meron po kayong karamdaman, pasalamatan na natin ng Panginoon ay pinagaling na tayo. Ngayon, nasabi po ng salita ng Diyos na isa lang ang kaluluwa na bumalik sa Panginoon, milyones na anghel ang nagdiriwang sa langit sa oras ito. So sa oras na ito, nagdiriwang po ang mga anghel. Kasama natin sila dito hanggang sa langit dahil bumalik na po, nailagay na ng Panginoon yung Espiritu na nawala sa atin. Ngayon, kompleto na po yung buhay natin. Dahil pwede na tayong makipag-communicate sa ating Father. Sabi ni Paul sa Romans, the spirit that you have received, it is not the spirit of slavery to fear, but the spirit of sonship, and by Him, you can call Him Abba Father. Amen? So we can call Him Abba Father. Ibig sabihin, Ama namin. And everywhere, nagda-drive kayo, you can talk to Him. Nagluluto kayo, you can talk to Him. Nasa CR kayo, you can talk to Him. Why? Sabi na salita ng Panginoon, tayo ang templo ng Espiritu Santo. Connecting your ears, God bless you po. Thank you, Pastor Martin. What a wonderful message. Maraming salamat sa iyong time to share the Word of God. Amen. Pastor Eric. Sige, surprise mo kami. Pastor Eric, surprise mo kami, please. Kay kabati lang. Kami nga. Kay kabati lang. Pag napiling yun kasi pinagkirapan nila. Kami na rin. Wala naman dito na lang sa
Ano yan? Surprise nga. Sasabihin na maliit, ikaw na lang. Sila kung hindi mo ko sinurprise, hindi kinuha ko yung balik na TV doon. Walang maliit na pero merong kikrit sa'yo. Wow. Medyo Wala naman yung sound. walang sound eh. Mayor. Si Mayor. Si Mayor Gas. Kami po ang katuan. Pinaghirapan nila kaya kailangan Oo, sila muna sila. surprise nga eh. Ah! Mother mo? Oh, this- Ah! Na-surprise talaga sana kung ano. Really? Wow, inorganate mo pa sila. Wow, sabi ko naman niya. Projector. Well, kinontak mo sila ha? Dami mga tuloy. Pinaghirapan nila kaya. Oh, yeah. Tapos kinonect ko din. Oh, yung pastor na yan, no? Oh, mami. Hi, mami. Wow. Kinontak mo sila? Ano yung galing? Nag-effort talaga sila. Oo nga eh. Thank you, kuya. Bye. Wala pa.
Meron na lang, wala nga malakpan. Sino pa? Finally, a senior. Happy birthday. Okay. Salamat pa nga ulit ako. Magpapasalamat ako. Napakabuti talaga ng Panginoon at binigyan ako ng asawa na simpleng surprise lang. Yung unang nagsalita yung nanay ko. Ang nanay ko po mahihain, hindi siya nagsasalita. Sa telepono nga, nahihayan. Pero yung mga tingnan ko, so this is the message. Mga dati talagang Yan, naghahang araw. nung wala pa ako sa Panginoon, yung talagang Tsaka church. parang ayaw na ayaw nila ako. Ngayon, tingnan mo yung pagbawa. Kali yan. So talagang, kaya alam mo, ito, celebration sana sa birthday ko, but we chose to just preach the gospel. Kasi you know what, ano pa bang gawin? Katulad ng masasabi ko, naranasan ko lahat. But because now the goodness of God, tingnan mo, nakita ko yung nanay ko. Alam mo yung nanay ko noon? Sabi ko, bago ako umalis, this is way back, bago ako umalis sa Bayongbong, matagal ako, bago ako napunta rito, sabi ko, sana, sabi ko sa kanya, sa Ilocano, sabi ko sa kanya, makapanawak lang dito yung balay, madi ang subsublin. Yan. Ano, makalis lang ako dito sa bahay, hindi na ako babalik. You know what? Parang nagkataon mo. Saka na lang kami nagkita nung ikinasal ako. Yeah. Kasi hindi ko alam kung ilang taon ako nung lumayas sa amin. So nakita ko na lang sila nung inimbita namin sa kasal at saka tapos napunta na ako rito. Tapos 2018 na ko na sila rito. You know what? Kasi parang ang nakakakon nito kapag nasa Panginoon ka na. Talagang mo yung blessing ay kumbaga dati. Parang yung buhay ko yung sa esteem. Kaya brothers, kaya alam namin na kilala nyo ng Panginoon. Pero if you dig deeper yung relasyon nyo sa Panginoon, hindi lang sa mga minsan, totoo nagkakasala tayo. But if you keep praying every morning, and you keep reading the Bible, ibang-iba. Like, kumbaga yung pan talaga ng physics is the physics like attracts light, right? Di ba? Pag hate attracts hate. So it's my prayer if we love one another always, and we will be attracting one another. And now, like, look ang nanay ko ngayon. Dati, honestly, lately ko lang siya kumbaga parang na-forgive. Mga nung kasi talagang ang sama ng may galit ako sa nanay ko. Kasi lumaki ako nung, at you know what? I will not go deeper than that. Nung nakita ko talaga nakikita ko na siya ang ganyan. Oh, happy birthday. Kakaiba. Tapos, nakaka-touch ko. Tapos makita ko yung and I praise God sa ginawa niya sa akin. And I praise God at binigay niya kayo sa akin. And thank you so much for celebrating with me. Thank you everyone. Sana po sa 60th birthday ko. Surprise na naman ako ng misis. Maraming. Brother Teddy, habang nandito pa tayo, maganda tayo. Kasi kung nakita niyo talaga, bakit kumbaga parang, this is supposed to be a celebration, kwento-kwentuhan lang tayo, pero anyway, Madali. mas maganda talaga Tapos pagkain eh. yung ganito, di ba? I'm so really happy, I'm so blessed having you all.
Brother Teddy, tuloy mo. Thank you. Sing a song, one more. Sing a song. Happy birthday to you. Thank you. Happy birthday to you. Thank you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Thank you, brother. Thank you. Maraming salamat po. Salamat. Siguro alam niyo sa kanta na to. If everyone knows this song called How Great Is Our God. Let's sing this song. How great is our God? The splendor of Lord majesty. Let all the earth rejoice. All the earth rejoice. Here are the sun. The sun in light. And darkness tries to hide. And tremble that it is born. Tremble that it is born. How great is our God? How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. How great is our God? How great is our God? Sing with me how. Okay, you sing happy birthday. Oh, Brother Teddy, lead now. Brother Teddy, lead. Okay, let's sing happy birthday. Brother Teddy, okay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. I can only imagine when all I would do is forever, forever worship you. I can only imagine.